Hello guys and good day. For today's video guys, ipapakita ko naman sa inyo yung pag-assemble natin ng turbocharger ng generator. Yes guys, ang masinire natin guys dito sa barko, ang may turbocharger ay main engine at saka generator engines natin guys. At itong i-assemble natin guys, no, after na malinisan lahat ay turbocharger ito ng generator natin. May nauna na tayong video guys kung paano natin kinalas-kalas yung every part at ngayon naman ay ang pag-assemble naman natin ng turbocharger. Siguro tatanungin natin kung ano ba yung function ng turbocharger sa makina. Kaya naman sasagutin na rin natin. Ito po ay nakakatulong for efficient combustion ng fuel sa loob ng cylinder natin. Kung bakit at papaano? Kasi nga it introduces more air sa loob ng makina. Mas maganda ang sunog ng fuel kaya't nakakadagdag ng power sa makina natin. Kaya nga inadapt na rin ito ng mga small engines kagaya ng sasakyan. At kung naririnig nyo guys, no, kapag sinasabi nilang diturbo, malakas daw ang hatak. Ang composition lang naman kasi nito guys is sa kabila turbine wheel at sa kabila naman ay compressor wheel. At walang ibang mechanical driver na nagpapaikot nito kundi ang exhaust gas mismo ng makina natin. Kaya nga pagbuga ng usok, iikot ito kasabay ng ikot doon sa kabilang dulo yung compressor wheel, kung kaya hihigop ito ng hangin sa atmosphere, then ibubuga niya sa loob ng makina natin. Mas lumaki yung volume ng air kung kaya mas naging maganda yung sunog ng air-fuel mixture natin sa loob ng makina at yan ang nagbibigay ng extra power. Para guys, sa karagdagang kaalaman, pakinggan natin yung resource person natin, walang iba kundi si Mr. Garrett. A turbocharger provides an effective solution to one of the challenges facing many engine makers: how to breathe more air into the combustion chamber and do it efficiently. Here's how a turbocharger works. To get more air into the engine, a turbocharging system starts with an engine exhaust gas, power that is essentially wasted in non-turbo engines. This exhaust gas is channeled into the turbo, where it spins a turbine wheel. This highly engineered wheel spins quite fast, reaching speeds of up to 280,000 RPM. On the other side of the turbine wheel, connected by a shaft, is a compressor wheel. These two wheels turn together, and the rapid spinning allows the compressor to suck in large amounts of ambient air and compress it. So yun guys, no, narinig nyo naman yung sinabi ng resource person natin, ang function ng turbocharger. At kagaya nga nitong turbocharger natin guys na ino-overhaul kasi may preventive maintenance tayong sinusunod nito para naman maiwasan magkaroon ng aberya yung generator natin. Kasi guys, kapag ito'y mag-stack up ay hindi na rin aandar pa yung makina ng generator natin. Kaya nga isa yan guys sa tinitingnan natin kapag nag-troubleshooting tayo, kapag ang engine ay ayaw umandar. So tinatanggalan natin kaagad yan ng silencer para masubukan ikutin ng kamay kung hindi ba naman stuck up. Kasi nga guys, since exhaust gas yung nagdadrive sa kanya, prone siya sa carbon deposits na pwedeng mag-build up at maging cause na mag-stuck up para umikot yung turbocharger natin. Itong type ng turbocharger natin guys is very simplified na ito. Gawa nga ng bushing bearing na lang guys yung gamit dito. Kung kaya't mas madali na lang siya i-maintenance ng mga taong barko. Kagaya nito guys, no, sa in-overhaul natin na turbocharger, pinalitan na natin ito guys ng mga bushing bearing para maging smooth ang ikot at hindi na tayo magkaroon ng problema. Medyo natagalan tayo dito guys, no, sa pagtanggal ng isang bushing bearing dahil medyo kumapit at iniingatan din natin para hindi natin ma-damage yung ibang parts. At yan na nga guys, no, inassemble na natin after na matanggal yung kumapit na bushing bearing. At so far, yung shafting niya guys ay intact naman, wala namang ka-damage. At yan na nga guys, no, i-assemble na yung turbine wheel with shafting, then spacer, pati yung mga leverage seal, lahat guys, no, yung bushing bearing, at yan na guys, no, yung compressor wheel, assemble na rin. At syempre, alalay lang din yung higpit niyan guys, dapat smooth yung ikot. Kailangan lang talaga maingat sa pag-assembly guys dahil ang materials niyan ay cast aluminum.